Ano nga bang kailangan gawin ni Wembanyama para maging greatest of all time? Hindi ng kanyang era, hindi bilang best international player at hindi lang bilang isang best all-around center, kundi bilang GOAT sa buong history ng NBA. At para magawa niya yan, kailangan niyang tungtungan ng mahaligi na bumago sa itsura ng basketball. Sila Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic, Bird at marami pang iba. Mga basketballistang humubog sa iba't ibang henerasyon ng liga. Kaya kung gusto ni Wembanyama na maungusan sila, ano nga ba ang kailangan gawin niya? Tara't pag-usapan natin yan. Wembanyama goes right by Durant. Bawat isa sa mga GOAT candidates sa NBA, masasabi nating nagdumi na individually sa kanilang mga era. Si Jordan merong mga season na hindi talaga siya mapigilan. Si LeBron naman, halos isang dekadang sinolo ang NBA Finals. At si Kareem, 2 dekadang pinagharian ng NBA ng may 6 na MVP awards. Kaya para maihanay si Wembanyama sa mga manlalarong yan, kailangan niyang patunayan na kaya niyang pagharian ng liga ng mahabang panahon. Multiple MVP awards, hindi isa, hindi dalawa. At least 3 MVP trophies ang kanyang mailista. At kung hindi siya manalo ng kahit isa sa kanyang buong karera, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At bukod sa MVP, ang bilang din ng kampyonato na maiuwi niya ay mahalaga. Si Jordan may 6, ganun din si Kareem. Si LeBron naman may 4 at si Magic naman ay may 5. At ang punto dito, ang greatness sa sport na ito ay nakatali pa rin sa bilang ng kampyonatong maiuwi mo. At dapat klaro sa liga na ikaw ang naging dahilan at naging numero 1 ng prangkisang nire-representa mo. 4 or 5 siguro para sa San Antonio. Yan ang kailangan ni Wemby para maging parte ng GOAT debate na ito. Pero alam nyo, kakaiba si Wembanyama sa mga manlalarong inihahambing natin sa kanya. Isang 7'4" na may guard skills, isang generational rim protector, shooting also off the dribble, at kaya niyang bitbitin ang bola in transition. At bago dumating si Wemby sa NBA, wala ni isang manlalaro sa liga ang may ganitong kombinasyon ng size at fluidity. At yan ang kanyang pinakamalaking bentahe sa ibang legends ng basketball. And to become the GOAT, kailangan niyang i-redefine ang kayang gawin at limitasyon ng isang manlalaro sa NBA. Ginawa na yan dati ni Jordan bilang isang scoring guard at si LeBron bilang isang point forward. At ang magiging argumento naman para kay Wemby ay ang kanyang versatility na ngayon lang natin nakita. Imagine isang 7-footer na may average na 30 points, 15 rebounds, 4 assists na may 3 blocks per game pang kasama. At isipin niyong magawa niya yan sa loob ng mahigit isang dekada. And also imagine isang Dipoy na kasama pa sa MVP ladder kada season. At isang mahalagang parte ng pagiging GOAT ang depensa na kaya niyang i-offer. Si Jordan nga kasi ilang beses naging parte ng all defensive teams, and si LeBron for majority of his career ay ang naging angkla ng depensa ng kanyang mga prangkisa. At sa pinapakita ni Wemby ngayon sa depensa, kayang-kaya niyang tapatan ang mga pangalan sa ibabaw niya. Pero tapos ang usapan na ito at walang GOAT argument para kay Wemby kung hindi niya mapapreserve ang kanyang longevity. And alam naman natin na hindi mabait ang injury sa mga 7-footers kagaya ni Wemby. At least 15 years sana ang kailangan niya para bumuo ng sariling legasiya. At wag naman sana maging pinakamalaking what if na ating makikita. Sa mga nabanggit na, ang cultural impact din ay napakahalaga. Tulad kung paano pinasikat ni Jordan ng basketball or kung paano binago ni Curry ang opensa at sistema ng basketball team sa mundo. Kailangan ng malaking impluwensya ni Wemby sa sport na ito. And with his skillset, alam kong kayang-kaya naman niyang gawin ito. 'Di ba? Para sa iba, maaaring masyado pang maaga para atin itong pag-usapan. Pero hindi ko lang talaga mapigilan na tignan ang potential ni Wemby na maaari nating masilayan.